Ang alamat ng pusa. Ngayon ay matutunghayan naman natin ang isang magandang kwento ng alamat ng pusa. Noong unang panahon sa isang malayong bayan, ay mayroong mag-ina na may tuturing na kahirap ng pamilya. Si Veronica ang nanay at si Catleya ang anak nitong babae. Wala nang ama si Catleya sapagkat ang sabi ng kanyang ina, ito ay umalis noong sanggol pa lamang siya at sumama sa iba. At mula noon ay hindi na ito muling nagbalik pa. Kung kaya't silang mag-ina na lamang ang naiwang magkasama. Isang napakabait na bata nitong si Catleya, masunurin at magalang na bata. Siya ang katukatulong ni Veronica sa lahat ng bagay, sa gawaing bahay man o sa bukid kung saan sila ay nagtatanim para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Isang araw ay nagkasakit ang ina ni Catleya na si Veronica, kung saan saang manggagamot na dinala ni Catleya ang kanyang ina. Kung ano-ano na rin ang herbal na medisina ang kanyang ipinaiinom dito. Subalit, hindi pa rin gumagaling si Aling Veronica. Dahil dito ay napunta lahat ng mabibigat na obligasyon kay Catleya. Nag-aasikaso sa inang may sakit, mga gawaing bahay, at pati na ang mabibigat na gawain sa bukid. Subalit ni minsan ay hindi nagrereklamo ang mabait na si Catleya. Awang-awa naman ang kanyang ina, subalit wala din itong magagawa dahil alipin ito ng kanyang sakit at malubhang karamdaman. Umiiyak na lamang ito habang nagdarasal. Masyado pang bata si Catleya, paano na kapag siya ay mamatay? Kung kaya't umusal ito ng isang marubdob na panalangin na sana si Catleya ay magkaroon ng mahabang buhay at magkaroon ng pamilyang kukup-kup dito at aalagaan siya at mamahalin ng lubos. Lumipas ang mga panahon at sumiklab ang digmaan. Ang mga bandido ay pumapasok sa mga bahay at walang habas na kinukuha ang anumang makukuhang kayamanan. At walang awa rin kung kumitil ng buhay. Isang araw ay pinasok ng mga bandido ang bahay nila Veronica. Kinuha ng mga ito ang nakaimbak na pagkain, nakakaani pa lamang ni Catleya. Nagmakaawa si Veronica at sinabi nitong siya ay may sakit, subalit ang mga bandido ay malulupit. Si Catleya naman ay tahimik na nagtago sa lumang aparador, sapagkat iyon ang mariing bili ng kanyang ina, na kung sila ay pasukin ng mga masasamang loob, ay agad-agad siyang magtago sa kanilang lumang aparador upang hindi siya makita ng mga ito. At dahil sa walang awa ang mga bandido, ay kinitil nito ang buhay ni Aling Veronica. Naisip nilang wala naman itong silbi dahil ito ay may sakit. Nagalugog pa ng buong kabahayan ang mga salbahing bandido. Pagbukas ng isa sa lumang aparador ay isang hayop lamang ang kanilang nakita rito. Nasa buong buhay niya ay noon pa lamang niya ito nakita. Kay gandang nilalang, bulalas nito. Binitbit ng bandido ang hayop at dinala sa kanilang pinakamataas na pinuno. Tuwang-tuwa naman ito sa dala ng bandido at binigyan pa ito ng malaking pabuya. Inuwi ng pinuno ang hayop at tuwang-tuwa ang kanyang asawa at 2 anak dito. Binigyan nila ito ng pangalan, Catleya, dahil ito ang paboritong bulaklak ng asawa ng pinuno. At nagkataon din namang ito talaga ang kanyang pangalan. Aalagaan natin siya at ituturing na pamilya ang sabi ng asawa ng pinuno. Ikaw ang masusunod, mahal kong Veronica, ang tugon ng mataas na pinuno. Nangislap ang mga mata ni Catleya at naalala ang kanyang pumanaw na ina. Tumulo ang kanyang luha, mga luha ng galak. Alam niyang ito ang kanyang ina. Mula noon ay nabuhay si Catleya sa piling ng mga taong tagapag-alaga nito. Sagana sa mga magagandang bagay, ligtas sa anumang kapahamakan, may magandang bahay at masasarap na pagkain, kasama ng mga bago niyang itinuturing na pamilya. At mula noon, ay nagkaroon na siya ng 10 buhay gaya ng hiling ng kanyang ina, na magkaroon siya ng mahabang buhay. At ito nga ay ang pusa na palaging alaga ng mga tao at itinuturing nating pamilya. Ang wakas. Ang aral ng kwento, palaging may magandang biyaya sa langit ang batang mabait.